na nanlalamig na po ako sa paglingkod sa ating mahal na Panginoong Isus. Nag-backslide po ako sa loob ng 8 taon. Sa loob ng 8 taon, naging mabisyo na po ako. Nagiinom na po ako ng alak. Naninigarilyo na po ako. Nagsusugal na po ako. At gumagamit na rin po ako ng pinagbabawal na gamot. Halos ang sigarilyo ko na po dati, marijuana na po. At noong November 11 po, 2013, sumahod po ako sa trabaho ko dito po sa Ayala. Bali nakatira po ako sa Maynila po. At yung katrabaho ko po, nagaya po siya mag-inom. Nag-inuman po kami. Nag-inuman po kami sa bar and restaurant. Hanggang nalasing po yung katrabaho ko. At nung umuwi na po siya, hindi na po niya kayang umuwi. Hindi na po niya kayang sumakay pa po ng jeep. Kaya hinatid ko po siya. Kasi nakamotor po ako, yung single po. Hinatid ko po. Nahatid ko naman po sa bahay nila. At nung pauwi na po ako, niyaya pa po niya ako mag-inom dahil natanggal daw po yung lasing niya. Pumayag naman po ako kasi dati po adik po talaga ako sa alak. Halos ang tubig ko na po dati alak na po. Hanggang sa ako naman po yung nalasing na nalasing. At nung umuwi na po ako, nakalimutan ko po yung helmet ko sa bahay nila. Di ko na po naalala. Mabilis po ako magpatakbo. At may sinusundan po akong jeep. In-overtakean ko po yun kasi nababagalan po ako ng takbo ng jeep. Pag-overtake ko po, hindi ko po namalayan yung daanan po, may butas po, malalim po yung butas. Pumasok yung harapan ng gulong ng motor ko po. Bali na, hindi ko na po nakontrol yung manubela, tumalsik po ako. Pagtalsik ko, tumama po yung ulo ko sa poste ng ilaw. Bakal po yun. At yung in-overtake ang kong jeep, nahagip po niya ako. Bali nabiyak po yung ulo ko mula po dito sa kanang tenga. Hanggang dito sa kaliwang tenga. Hallelujah. Hallelujah. Bali natanggalan po ako ng 1/4 na utak. At ikinasawi ko na po. Nawalan na po ako ng buhay. At nung nawalan na po ako ng buhay, ang pagkaalam ko po talaga, natutulog lang ako. Pero grabe po ang nararamdaman ko. Sobrang init at sobrang sakit ang nararamdaman ko. Kaya gumising po ako. Paggising ko po, nakita ko po ang paligid ko, puro apoy po. At nakita ko po, malawak po talaga. Parang dagat po siya, pero hindi tubig ang laman. Kundi asopray na kumukulo. Ang dami mga tao na susunog, naluluto sa apoy. Ang galing demonyo po. May pinagawa po siya sa akin. Pinapainom po niya ako ng alak. Kasi yun po ang naging bisyo ko dito sa ibabaw ng lupa. Kailangan gawin ko rin daw po sa impyerno. Kasi kapag hindi ko po ginawa, nilalati ko po yung mga paa ko. Yung lati ko po ng demonyo po, maraming patalim at maraming tinig. Tuwing nilalati ko po ako sa paa, sumasama po yung mga laman po. Kaya sobrang sakit po. Iyak po ako ng iyak. Hanggang sa napilitan na naman po ako uminom. Pero yung alak po nila doon, kakaiba po. Ang alak po nila sa impyerno, asopray na kumukulo po. Hallelujah. Pero yung alak din po nila doon, nakakalasing din po. May ginagawa po yung demonyo pag nalalasing po kami. Ang ginagawa po ng demonyo, binubuhusan po kami ng asopray na kumukulo para matanggal po ang lasing namin. Kasi bawal po uminto sa pag-inom sa impyerno. Hanggang sa dinala po ako ng demonyo. Bali nakatali po yung mga kamay at paa ko. Habang naglalakad po kami, nakita ko rin po mga babae po na pinaparusahan. Ang parusa naman po sa mga babae ito, malala po. Ito po yung mga babae, ito po yung mga nagtatrabaho po sa mga bahay aliwan, sa mga bear house po, ganun po. Ang parusa po sa kanila, itinatali po sila na nakahiga. At yung mga demonyo po, may hawak po na sibat. Bali sinisibat po yung mga masaselang parte ng katawan po nila. At hindi lang po yun, may mas malala pa po nangyayari sa kanila. May ahas po, mataba po yung ahas, kasi taba po ng hita ko. Pumapasok po yun dun sa maselan, lalabas po sa bunganga po nila. Pabalik-balik po, ganun po nangyayari sa kanila. At kasi nung naglalagay po kami, nakita ko rin po talaga
Hindi lang po mga binata dalaga matatanda na sa impyerno. Andun din po ang mga bata. Yung mga bata rin po pala, kaya po pala sila nandun. Dahil ito po pala yung mga mahilig manood ng mga cartoons. Gaya po ng Dragon Ball, Ghost Fighter, Pokemon. Yung mga cartoons po tuwing umaga, yung po, lahat po yun nasa impyerno po. Dahil yung mga cartoons po pala, ay gawa po pala ng kalaban po yun. At yung mga cartoons po na pinapanood po natin, yung po ang mga nakakalaban po ng mga bata dun sa impyerno. Grabe po nangyayari sa mga bata. Halos naliligo rin po sila ng asopre na kumukulong. Hanggang sa napunta po ako sa isang lugar na maraming sumasayaw ng mga tao. Sumasayaw po sila kasi yung po pinapagawa ng mga demonyo po. Pinapasayaw din po ako. Kasi dati po talaga, nung nag-backslide po ako, naging dancer po ako. Kung alam niyo po yung showtime, sumayaw na po ako doon. At sa impyerno po, pinapasayaw din po ako. May nakikita po ako isang lalaki. Sumasayaw po siya. Yung sayaw po niya, alam ko pong sayawin. Kaya ginagaya ko po siya. Hanggang sa yung demonyo po, may pinapasayaw po yung demonyo sa lalaki nakikita ko. Ang pinapasayaw po niya, yung umiislide patalikod po. Bali, ayaw po yan sayawin. Kaya nilalati ko rin po yung mga paa niya at sinisibat siya. Kaya napilitan niya sayawin po yun. Ang tawag po sa sayaw na yung moonwalk po. Alam ko rin po yung moonwalk, kaya nagmumoonwalk din po ako. Hanggang sa yung lalaki na yun, napaharap siya sa akin. Pagharap niya sa akin, nahinto po talaga ako sa pagsayaw kasi nagulat po talaga ako. Hindi ako makapaniwala pero siya po talaga yung nakita ko. Si Michael Jackson po. Siya po yung nagmumunwalk sa impyerno. At yung sayaw na moonwalk po pala, ay sayaw po pala ng demonyo po yun. At si Michael Jackson, siya po ang nagpauso ng sayaw na moonwalk dito po sa mundo. Kaya siya po ay nasa impyerno po. Hanggang sa natigil po ako sumayaw, hanggang sa nilalati ko na rin po ako, hanggang sa itinulak po ako. Pagtulak po sa akin, napunta po ako sa asopre na kumukulo. Naliligo na po ako ng apoy. Ang init po, sobra. At habang nandun po ako, napansin ko rin po yung mga tao na kasama ko doon. Pero bago ko pa sabihin po to, humingi po ako ng pasensya kung may mga kumakain po sa oras na ito. Pero totoo po talaga itong mga nakita ko. Lahat po ng mga tao na kasama ko doon, lahat po ng butas ng mukha po nila, pinapasukan po ng uod. Malalaki po yung uod, matataba po. Pag tigitin nyo po yung tatlong daliri nyo, ganun po katataba. At sobrang kagutuman din po talaga sa impyerno. Ginagawa na lang ng mga tao po doon, kinakain na lamang po nila yung uod na pumapasok sa bunganga po nila. Sobrang baho din po sa impyerno. Graming baho. Hindi ko may paliwanag, ang daming nabubulok po. Sobrang baho po talaga doon. Wala na po ako may pag-ginawad, umiyak na lamang po ako na umiyak. Pumikit na lamang po ako hanggang sa naramdaman ko po, yung demonyo po, nilulupog niya ako sa asopre na kumukulo. At naramdaman ko na rin po yung mga uod, umaakyat na rin po patungo sa ulo ko. At habang nangyayari sa aking araw na yun, nagpapasalamat ako sa malapay ng Jesus dahil pinaisip ng malapay ng Jesus sa aking beloved mother na kunin yung picture ko at ipalayan sa ating mahal na pastor. Praise the Lord, hallelujah. Pinalayan ng aking beloved mama ang picture ko sa ating mahal na pastor. At paglayan ng mahal na pastor ang picture ko, guminawa ang pakiramdam ko at nawala ang sakit at init na nararamdaman ko. Kaya dinilat ko po ang mga mata ko. Pag dilat ng mga mata ko, nasa disyerto po ako. Pero hindi pa po doon nagtatapos ang lahat. Kasi nasa disyerto po ako, nasa parte pa rin po ako ng impyerno. Humingi po ako ng saklolo, umiiyak po ako. Sumisigaw po ako ng tulong pero walang nakakarinig sa akin.
Kaya naisipan ko pong maglakad. Baka sakaling makarating ako sa isang lugar na may mga tao. At nung maglalakad na po ako, hindi ko po mayakbang yung mga paa ko. Tumingin po ako sa mga paa ko. Pagtingin ko po, may nakahawak sa dalawang paa ko. Tumingin po ako sa likod ko. Pagtingin ko po, bangin na malalim. At sa ilalim po, nakita ko po ulit ang impyerno. Naririnig ko ang mga tao. Sumisigaw sila na saklolo. Takot na takot po ako, tignan po yung impyerno. Ayaw pa rin po talaga akong bitawan yung mahawak sa akin. Tinignan ko po yung mahawak sa mga paa ko. Pagtingin ko po, dalawang demonyo po. Inihila nila ako pabalik sa impyerno. Pero di po nila ako mahila. Kaya nagtulong-tulong po yung mga demonyo para hilahin ako. Hallelujah. Well, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Takot na po talaga ako. Ayoko na silang tignan, kaya umarap na lang po ako. Pagharap ko po, may nakita po akong isang malaking tao. Ang kasuotan niya, kulay puti. Tinignan ko po ang mukha niya. Ang liwanag po, sobrang liwanag. Well, hallelujah. Hanggang sa nakita ko po yung kamay niya, inabot po niya ako. Pag-abot po niya sa akin, nagising po ulit ako. Pag-gising ko, nasa hospital na po ako. Dito po sa East Avenue Medical Center. At doon nagkaroon na po ako ng buhay. Inoperahan po kagad ng doktor yung ulo ko. Kasi nadurog po yung noo ko. Bali wala na po akong buto dito sa noo. Kasi kumalat po yung buto ko sa utak ko, kaya inoperahan po. Bali tinanggalan po ako ng buto sa ulo. Itinanim po dito sa tiyan ko. Dito po itinanim. Bali 2 beses po inoperahan yung ulo ko. Pero binalik na rin po yung buto sa ulo ko. Bali nag-stay po ako sa hospital sa 2 buwan po, sa loob ng 2 buwan. Sa loob ng 2 buwan, wala po akong malay. Pero nagpapasalamat ako sa malapay ng Jesus. Dahil sa loob ng 2 buwan, ginising na po niya talaga ako. At yung pagkagising ko po, nagsabi na lamang po bigla sa amin yung doktor na pwede na daw po ako umuwi dahil magaling na daw po ako. Kaya nagpapasalamat ako sa malapay ng Jesus.